Susunod mga kababayan, dito tayo kay Pulong Duterte. Naku, ano yan kay Pulong Duterte? Mga kababayan, may bagong tirada si Pulong Duterte ngayon na yung legacy daw ni PBBM, legacy daw niya ay korupsyon. Yung pagiging weak, pagiging corrupt, yun daw ang legacy. Kaya ngayon mga kababayan, sumagot ang palasyo sa sabi ni Pulong. Ito po, post po ito ng News 5 mga kababayan. So ang sabi ni Pulong, eto na, PBM legacy. Dinipinsahan ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro ang pahayag ni President Bongbong Marcos tungkol sa pangamba nitong maaaring masira ang ligasiya ng kanyang administrasyon. Kasunod ito ng pagbatikos ni First District Davao City Representative Pulong Duterte sa ligasiya ng Pangulo. Sabi kasi ni PBBM, "This is a great worry for me. Ongoing of his legacy, its continuity, we aspire for the continuity has to go on. Otherwise, we go back to doing business the old way." Sabi naman ni Pulong, your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problem of every Filipino. Sagot naman ni Jose Claire Castro, wag ipahid kay Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon na ginawa mismo ng ama mong si PRRD. 'Di ba? So, 'yun mga kababayan na ang sabi niya yung legacy daw ni PBBM yung korapsyon, yung weak, yung mahina, ang tagal umaksyon, na simple lang naman daw na problema ng mamamayan, 'di ba, ay hindi masolusyunan. Alam niyo sa totoo lang, kaya nangangamba si PBBM kasi bakit ganito kasi mga kababayan, kung naalala ninyo sa panahon ng tatay ni PBBM na si Apo Lakay, 'no? Nung panahon niya nag-martial law yun. Martial law yun nung panahon niya mga kababayan. Pero sa loob ng 20 years ng pamumuno niya under the martial law, lahat ng proyekto walang ghost, walang substandard, lahat sulit. Bakit ko nasabing walang substandard, walang ghost at lahat sulit? Kasi mga kababayan, noong panahon ni Apo Lakay, martial law yun. Bawat kibot ng gobyerno, bawat pagkakamali mo, matutusta ka kasi nga under martial law. So ngayon mga kababayan, kung sino man yung mga kontraktor na gumagawa ng proyekto ni Apo Lakay at the time, hindi ka pwedeng mangupit. Hindi ka pwedeng gumawa ng basta-basta lang. Kasi pag nasilip yan at pag sinumbong yan sa gobyerno, patay ka. Kasi martial law yun eh. Walang kupit, walang substandard, walang ghost project. Lahat yun nagagawa under the martial law of Marcos Sr. So ngayon mga kababayan, sa panahon ni PBBM ngayon, marami pong mga politician ang nangungupit kasi bakit? Wala namang kasing batas na mahigpit. Kasi mga kababayan, ang kadalasan ngayon sa mga politiko na nangungupit, pwede nilang lusutan ang korte. Kasi bakit? May mga pera kasi sila. Ganito mga kababayan, halimbawa ako politician, nagnakaw ako ng 1 bilyon. Kaya kong ubusin yung 1 bilyon na ninakaw ko basta lang malinis ang pangalan ko. Kasi bakit? Kapag nalinis ang pangalan ko, makakapagnakaw naman ako ulit eh. 'Di ba? Ang sakit lang kasi dito mga kababayan sa Pilipinas, kung halimbawa isang politiko na nahuli mong nagnakaw, isang politiko na nahuli mong may pahid korupsyon, hindi kasi nawawala sa kanila ang pera, mga kababayan. Kaya yung perang ninakaw nila, yun din yung gamitin nila panlaban sa kaso. Kaya nga kadalasan sa mga politikong kinasuhan na sangkot sa korupsyon ay hindi nakukulong at laging nananalo. Kasi bakit? Ginagamitan kasi nila ng pera. Dapat kasi ganyan mga kababayan, as long as under sa observation, under sa processing, under sa investigation, i-freeze dapat lahat ng pera nila. At pagbawalan dapat ang bawat politiko na mag-imbak ng pera sa loob ng bahay or sa vault. Kasi bakit mga kababayan, ang mga politician kasi ngayon na mga magnanakaw, mautak na. Una, kapag magnakaw yan sila, hindi nila binabangko ang pera nila, iniipon sa bahay. Pangalawa, kung hindi man nila iniipon sa bahay, ipinapangalan nila sa ibang tao. Doon nila inuhulog sa ibang account, either sa hardinero, sa labandera, or sa security guard, or sa driver nila. Kaya mautak po sila mga kababayan. Ipinangalan nila doon sa driver, pero sila ang may hawak ng ATM at passbook. 'Di ba? So walang magagawa yung driver, walang magagawa yung hardinero or
katulong. Kasi bakit? Nasa kanila ang papel, pero nakapangalan sa ibang tao. Kaya kahit magnakaw sila magnakaw, hindi sila nasisilipan. Kasi bakit? Hindi naman nila dinideposit sa bangko, itinago nila, sa ibang tao. Gano'n ang estilo kasi ng mga magnanakaw na politiko, mga kababayan. Kaya ngayon, kung gusto niyo talaga ng pagbabago na walang korapsyon at magawa ang lahat ng proyekto, ay magdeklara ng martial law kasi bawat magnanakaw mapipiga, matutusta at makukulong. So ngayon kasi mga kababayan, malakas ang loob nitong mga magnanakaw sa gobyerno kasi hindi mahigpit ang ating batas. Biruin niyo pati sa Korte Suprema kaya nilang bayaran, maaabsuelto sila. Tapos ang ginagawa pa nila diyan, pinagplanuhan nila. Halimbawa, yung mga tauhan sa Supreme Court, lahat appointee nila. So kapag sila nakasuhan, walang mangyari kasi bakit? Appointee nila lahat yun, nilagay nila lahat yun dun, tauhan nila lahat yun, So walang makukulong, 'di ba? Absuelto agad. Hmm. Gano'n po ang katotohanan no'n, mga kababayan. Kaya kawawa po tayo mga Pilipino kasi tayo ang nawalan, tayo ang inaabuso. 'Di ba? Oh, kaya sabi ni Pulong, "Your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino." 'Yun ang sabi ni Pulong kay PBBM kasi nangamba si PBBM sa, maaaring masira ang kanyang ligasiya. Pero ang sagot naman ni Jose Claire Castro, "Wag mong ipahid yung korapsyon at yung kahinaan 'no, ng tatay mo or kasalanan ng tatay mo kay PBBM. Kasi bakit? Ulitin ko sa inyo mga kababayan, halos lahat po ng korapsyon na naganap ngayon sa ating bansa ay nangyari po sa panahon ni Digong. Alam niyo kung bakit? Napakadami pong mga proyekto na dapat natatapos yung 2022, tapos na dapat yung mga proyekto na yan pero natitingga po na hanggang ngayon ay hindi po natatapos. Bakit? Kasi ninanakawan, kinukupitan. Tapos ngayon mga kababayan, si PBBM ang nasisi lahat kasi nasa administrasyon niya nabisto. Hindi naman po puwede na sabihin natin, "Sana BBM hindi mo na lang binisto yung pagnanakaw nila para hindi ikaw ang masisi, 'Di ba? Naghuhugas kamay sila mga kababayan, yung mga Duterte na alam naman nila sa sarili nila na sa administrasyon ng tatay nila nag-umpisa ang korapsyon. Unang-una, mga kababayan, tignan niyo napakadaming mga proyekto nung administrasyon ni Digong na hanggang ngayon ay hindi pa tapos. Kung meron mang tapos, bigla-biglang bumabagsak. Kung meron mang tapos, bigla-biglang bumibigay. May mga nadidisgrasya tayong mamamayan. 'Di ba? Kaya yun mga kababayan, ipinahid ni Pulong yung kasalanan or palpak na ginawa ng tatay niya sa ibang administrasyon. Kung tutuusin mga kababayan, napakarami po talagang project sa administrasyon ni Digong na hanggang ngayon hindi pa tapos. Ngayon siyempre nasilip ni PBBM yan kasi ayaw ni PBBM sa kanyang administrasyon na may mga ganyang pangyayari. Bayad na kasi yan. May pondo na yan, bayad na yan. At bakit hindi natatapos? Magpapasalamat nga tayo na nasilip lahat ni PBBM yan. Kasi bakit? Kung hindi nasilip ni PBBM yan, habang buhay na tayo at tuloy-tuloy lang ang pambababoy ng mga politikong magnanakaw na buhaya na yan. Buti nga meron tayong presidente na nagbulgar sa ganyan. Which is mga kababayan, noon pa binulgar na ni Digong yan na may ganyang kalakaran. Sa DPWH, yung Ghost Project, yung Kickback, yung SOS for the Boys, alam ni Digong yan kasi mismo ni Digong sinabi niya yan sa isang press con na ang racket talaga ng DPWH itong Ghost Project at mga substandard. Alam ni Digong yan. Pero may ni isa ba siyang napakulong? Wala. Kasi bakit mga kababayan? Isa din kasi siya sa tumatanggap ng kickback, 'di ba? Oo, biruin mo nga, sila nga dalawa ni Bongo meron nga silang issue doon sa Philippine Navy Frigate, Na alam niyo yung warship frigate ng Philippine Navy na binili nila ng 16 billion tapos ending yung, Navy frigate na barko na yun, yung warship, 16 billion ang presyo na binili nila pero kung tutuusin second hand na. Oh. 16 billion ang presyo, brand new, nung dumating second hand, na nagkakahalaga lang naman ng 6 billion na lang. Sa 16 billion, yung 10 billion na kupit na siguro. Biruin niyo yung presyo 16 billion, Philippine Navy warship frigate, no? Tapos ending second hand. Tignan niyo, bumibili sila ng pugon, ay yung bagon ba ang tawag diyan, yung tren. Bumibili sila ng tren na may mga tagas at ang mamahal pa ng presyo. Tapos ending, bakit ka bumili ng tren na wala pa namang release? Oh,
Biruin niyo 'yan, nauna na sila. Nauna na silang bumili ng napakaraming tren na wala namang release at napakamahal pa ng presyo nang dumating may mga tagas. 'Di ba? Oh, kaya bakit ipapahid ni Pulong ang, kapalpakan ng kaniyang ama, 'di ba? Kay PBBM na ang legacy daw ni PBBM ay corruption o your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino. Tapos sabi naman ni Claire Castro, huwag ipahid kay Pangulong Marcos Jr. ang korapsyon na ginawa na mismo ng tatay mong si PRRD, 'di ba? Oo, yun ang tanong mga kababayan, 'di ba? Bakit mo ibabato ang ligasiya daw ni PBBM ay corruption at bilang isang mahinang presidente. Eh, kung tutuusin ang tatay niya ang mahina kasi bakit? Biruin niyo mga kababayan na sinakop na ng China yung West Philippine Sea, ang sagot lang niya, "Hayaan yan, tubig lang, boundary lang ng tubig na yan. Kayong mga Pilipinong nanood sa akin ngayon, hayaan niyo, pamigay niyo yan. Malawak naman yung ating karagatan, ibigay niyo yan." O, tapos ending malaman-laman natin yung Malampaya Dredging 2, Malampaya Dredging 3, yung Kamago, 'no? Tignan niyo ilang ilang barrel ng gas 'yun, ilang toneladang gas yung nadiskubre ng administrasyong, Marcos ngayon. Oh, kung pinamigay niya sa China 'yan, sa China ang nakikinabang niyan. Oh, paano naman tayong taong bayan? Biruin niyo yung kuryente natin kapag umangkat tayo ng gasolina sa ibang bansa, ₱10 per kilowatt. Pero ngayon may sarili na tayong gasolina, ₱4 na lang. 'Di ba? Oh, biruin niyo 6 na piso ang nababawas sa ₱10 per kilowatt kapag bumili tayo ng gas sa ibang bansa, 'di ba? Oh, biruin niyo 'yan mga kababayan, mismong si PBBM nagsabi niyan, na kapag nag-angkat tayo ng langis sa ibang bansa, ang per kilowatt ng kuryente ay ₱10 per kilowatt. Pero ngayon may sarili na tayong langis, magiging ₱4 na lang siya. Oh, 'di ba ang laki? Tapos biruin niyo mga kababayan, sigaw ng sigaw itong mga DDS na bakit daw, hindi magawa ni PBBM babaan ang presyo ng langis at hindi makokontrol ng gobyerno. Eh, bakit nakalimutan yung mga DDS nung panahon ni Digong wala namang giyera noon, wala namang crisis sa langis, pero, 2 beses si Digong nagtaas ng tax, yung excise tax sa mga fuel. Alam niyo 2 beses tinaasan ni Digong yun. Oh. Kaya ngayon kayong mga DDS na nagreklamo ba't ang mahal ng langis, kasi 2 beses si Digong nagtaas ng excise tax sa fuel. Ito mga kababayan, gusto ko ipanood sa inyo ito hindi kasalanan ni PBBM yan kung bakit ang mahal ng langis ngayon. Ito Duterte, fuel, excise tax. Ito mga kababayan Pangulong Duterte ng Komunikasyon dahil patupad ang pagpapatubo ng pangalawang round ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa kulang Management Secretary Toto. Dahil dyan, ₱2 kada litro ang madadagdag sa presyo ng petrolyo sa susunod na taon. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, kung halimbawa man may giyera ngayon, hindi sana aabot sa ganyan kamahal ang gasolina. Bakit? Kasi kung nagmahal ang gasolina, tataas din naman kasi ang tax nila sa Pilipinas. Halimbawa, kung dati benta nila 50, yung tax nila dun 12%. Oh. So kung ngayon ang benta nila ay ang benta nila ay 100, so tax nila dun 12%, malaki kasi ang tax mga kababayan. 2 beses kasi pinatawan ni Digong ng excise tax kasi, 'no? Batch 2 excise tax ng petrolyo. Kaya biruin niyo ₱2 ang nadagdag sa tax nila. Sa bawat litro? Biruin mo ilang litro 'yan, sa isang araw ang mauubos nila. 'Di 'yun ang ibibigay nila sa government, tinubuan kasi ng malaki. Actually, inexplain na kasi 'yan mga kababayan ni Ramon Ang. Tayo kasi sa Pilipinas wala tayong oil reserve. Kaya sobrang taas talaga ng presyo natin at higit sa lahat, mataas din ang tax sa langis. Kaya talagang mahal. So, kung hindi pa tinaasan ni Digong yan, mga kababayan, hindi sana tayo magsa ng ganito.
At higit sa lahat, kung hindi sana binenta ng gobyerno ang Petron kay Ramon Ang, hindi sana tayo mahihirapan kasi ang Petron ay atin. Take note mga kababayan, ang Petron ay pagmamay-ari ng Philippine government noong panahong presidente si Marcos Sr. At yan ang kauna-unahang Petron oil reserve sa Pilipinas noong panahong Marcos Sr. Yan ang kauna-unahang oil reserve, no, sa buong Asia. Kasi ang sabi ni Marcos Sr., nangyari ang sigalot ng Vietnam, no, yung war ng Vietnam ba or Taiwan, parang may ganyan may war kasi sa Asia noon na nagsuffer ang buong Asia sa mahal ng langis. So ang ginawa ni Marcos Sr. para mabawasan ang pagmahal ng langis, magawa tayo ng sarili nating oil reserve. Yan ang tinatawag na Petron. Ang nangyari mga kababayan, nung bumaba si Marcos Sr., bininta ni Ramos ang Petron. So wala na tayong reserve, 'di ba? Oh. Kaya sa totoo lang sa panahon ni Marcos Sr., lahat hanggang ngayon nakikinabang ang taong bayan. Pero yung mga nagdaang presidente, nga, wala, 'di ba? Sa totoo lang, maganda kasi noong panahon ni Marcos Sr. mga kababayan kasi walang kurap. Bakit? Under the martial law kasi. Pag sibukan mo maging kontraktor ka tapos kurapin mo yung tulay kung hindi ka ba nakulong, hindi ka ba nabartolina, hindi ka ba mapatay, hindi ka ba mabugbog sa loob ng kulungan. 'Di ba? Kaya walang kurap at the time, na which is katulad yan mga kababayan sa Singapore ngayon. Walang kurap kasi lahat transparent. Hmm, 'di ba? Oo, totoo yan mga kababayan. Kahit mag-research kayo ngayon nung panahon ni Apo Lakay, ni Marcos Sr., lahat ng kaniyang mga advance para sa ating bansa napapakinabangan ng taong bayan. Advance siyang mag-isip. Biruin mo yung nuclear power plant sa Bataan, pinatayo niya. Kasi 20 years from now, babagsak. Totoo naman talagang bumagsak. Nagpatayo siya ng oil reserve na Petron. Kasi darating ang panahon kapag naggera, magkakagulo ang mundo, mauubusan tayo ng langis. Nauubusan nga kasi binenta naman. Yung mga universities, yung mga LRTs, lahat napapakinabangan natin. Tignan ninyo, nung walang pasada, tigil pasada dahil mahal ang gasolina, saan sumakay ang tao? Sa MRT, sa LRT. Di ba malaking pakinabang? Yung mga hospitals, 'di ba? Ang daming naitulong universities, mga kalsadas, napagawa ni Marcos yan. Yan yung 7 alas niya na nagawa. Sa mga nagdaan bang presidente, anong nagawa? Yung sinasabing bilat-bilat-bilat build, yan, napagawa sa ilong, binayad sa dahig. Yan yung mga bilat-bilat build. Oo, Didigong. 'Di ba? And the rest of the team, lahat ng dumaang presidente, yung mga ginamit ay puro proyekto ni Marcos Sr., 'di ba? Hmm. So, 'yun lang mga kababayan, 'no?